So, before that, may question muna ako bago yung title natin. Dalawa to. Una, who needs God's revival in 2025? Yeah, that includes me, mga kapatid. Kailangan natin ang revival. Kasi ang revival, para sa kaalaman nating lahat, yun yung mayroong kang excitement sa buhay na nakasentro ang buhay mo sa Panginoon. At anumang mga nangyaring hindi okay sa buhay natin, sa mga imperfections na nangyari ng 2024, if God will give you revival, hindi ka i-condemn nung 2024 mo at hindi mo i-condemn ang sarili mo. Kundi lalo ko maging excited na, Lord, 2025 ay mas okay. Mas mangunguna ka. Okay? At yung revival na to, it's not just spiritual revival, pero doon nag-uumpisa yun. Pag sinabing revival, hindi lang yan yung ecstatic tayong lahat dahil nag-worship tayo sa Panginoon. Pero doon nag-uumpisa yon. Pero hindi lang yun. Kasi pag may revival ka spiritually, tingnan nyo ha, pag may revival tayo spiritually, it will go sa iyong relationship. It will go sa iyong finances. It will go sa iyong future. It will go sa lahat ng aspeto ng buhay mo to the point na hindi lang spiritual mo ang super exciting and super energetic, kundi ang lahat ng area ng buhay mo. Kaya who needs, again, the question, who needs God's revival ngayon 2025? Amen? And I'm praying na sa puso natin ay agree tayo doon at talagang together as a church family at ang mga families natin ay maranasan natin yon. Pangalawang question. So far, tayo ay January 5, 5 araw, okay? At sa 365 and 1/4 day, meron na lang 300 and 1/4 day ang 2025. The question is, ano na ang nabago sa iyong pananaw tungo sa iyong 2025? Dito, part din ito ng revival. Ang unang-unang babaguhin sa atin ng Panginoon ay yung pananaw natin. Example ng pananaw, malas ang araw na to. So pananaw mo, malas yung araw na yon, so magantay ka lang. Mamalasing ka talaga. Okay, kung tama man ang okay, hindi magandang maniwala sa malas. Walang swerte doon. Okay? Anong pananaw mo? Yun ang unang-unang kailangan mabago, mami. Amen ba? Pag nabago ang pananaw mo sa mga bagay-bagay sa buhay, lalong-lalo sa Panginoon, at ang relationship mo ay lumalalim, lumalawak, umaangat, at kung saan direction pa, alam nyo, ang revival ay hindi imposible. So, with that, let me continue with a story. Many years ago, sa lugar ng Montalban, nung ako ay mas bata pa, nung nagpunta kami ng Wawa Dam nung nakaraan, nag-recall sa akin yung isang pagkakataon na as a, 8 or 9 years old na bata, isinama ako ng tatay ko kasama yung mga kaibigan niya doon sa mas malayo pa sa Wawa Dam, sa mga nakasama, siguro mga 1 o 2 oras pa, nalakad palayo. Okay? At dumating kami sa punto na, sa lugar na biglang may nambabato sa amin ng bayabas. Bayabas. Tapos pag tinamaan ka ng yung sobrang hinog na bayabas, na-imagine nyo, pag tumama sa mukha mo yon, ayun. Hindi na ganun kasakit, pero ramdam mo dahil malagkit na yung mukha mo. Noong una, pa isa-isa. Nung tumagal, dumadami. Kami ngayon, ako bilang bata, sabi ko, sino yung galit sa amin? Yun pala, yung mga unggoy. Hindi mukhang unggoy, talagang totoong unggoy. Doon sa taas,
nambabato sa amin. At sabi ko, hala, natuwa ako. More. Dahil sabi ko, oy, meron palang ganun. Kasi noon, pa isa-isa lang nakikita ko doon, marami. Okay? Pero isa pang pagkakataon doon, I don't know kung ano nangyari, pero feeling ko, naligaw kami, Kuya Ronnie. Dito yun yung pupuntahan natin, ganun. At na-realize ko, naligaw talaga kami. So medyo may inikot kaming area, hindi naman ganun katarik, dahil medyo sa baba lang kami, halos ginay-gay lang namin yung ilog. Pero alam ko yung feeling ng naligaw. At yung ginawa namin, bumalik lang kami doon sa punto na kung saan kami naligaw. According doon sa mamang kasama namin. And then, ayun, naayos na. Hindi na kami naligaw. At yung mga nambabato pala na yun ay pagpapakita lang na, uy, naliligaw na kayo. Salamat sa mga unggoy, pero hindi pinakinggan. Okay? Ang buhay natin is a journey. Sometimes, maliligaw ka. Dahil magkakamali tayo eh. Imposibleng hindi ka o ako magkamali kahit na isang desisyon sa buhay. At kapag naligaw ka, it's either pangatawan na muna. Okay, naligaw na ka, tuloy-tuloy na to. Or, babalik ka sa punto kung saan ka naligaw and then, ayusin mo na. Ang ating topic ngayon, ang title ay, The Journey of Repentance. Repentance is a journey, mga kapatid. Pero negative word sa marami ang repentance. Ano ba yan? Unang linggo ng taon, repentance agad ang pag-usapan. I tell you, pag naunawaan nyo yung gusto natin iparating sa ating topic, gugustuhin mo yung repentance. Kasi bakit? Balik tayo sa una kong tanong. Ang revival nagsisimula sa repentance in your heart. And it's a journey. I think we need to pray. Bow your heads and close our eyes. Father, in Jesus' name, sa aming pag-uusapan ngayon, kausapin niyo po ang bawat isa. And ang bawat isa po sa amin, Lord, ay siya sa atin mo, Panginoon Diyos. Saan kami naligaw sa buhay namin at saan mo kami dapat itama para yung journey namin, Panginoon Diyos, ay mabawi namin yung pagkaligaw namin. And according to your will, ay may ayos po ito. At ikaw ang maparangalan. At kami ang patuloy po na magkaroon ng revival. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ating series ay tinutuloy natin about the Great Commission. Pero balikan lang natin ng konti para in context natin sa theme. What is the Great Commission? The Great Commission is about making disciples. Make disciples. Tatlong bahagi po yun. Kung makikita yun. Tatlong bahagi ang making disciples. Nasa Great Commission, di ba? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teaching them everything I have commanded you. Yung tatlong bahagi ng making disciples ay yung go or share the gospel. I-share mo. This involves convincing people to repent. Diyan tayo sa area na yan. And choose to follow Jesus. At ang repentance ay yung mabago yung pananaw tungkol sa mga bagay-bagay. Pangalawa, that person, may mali o tama siyang pananaw tungkol sa baptism, ay kailangan maitama ayon sa pananaw ng Bible. Yung water baptism. Kailangan yung tao na yun ma-water baptize. At yung water baptism na yun is not a change of religion na pinag-uusapan ng iba na, ay magpapalit na ako religion. Hindi. Magbabago ka ng pananaw. Parang pirmahan niya, kumbaga sa kontrata. Lord, tulungan mo ako magbago ang pananaw ko. At ito yung prophetic gesture. Lulubog ako sa tubig, symbolizing yung pagkamatay ko sa Panginoong Yesus. Mananatili ako doon ng mga ilang segundo. Kung maraming kasalanan, mga 3 oras. Mga ilang segundo, burial ko yon. And then pag umahon ako sa tubig, yun yung simbolo na ako ay binuhay na muli ni Kristo. Hindi ka na born again o naging believer during
water baptism. Kundi alam mo na ikaw ay na kay Kristo na. That's why nagpa-water baptize ka. At usually, narinig ko dyan, ay magpapalit ako ng religion. Wrong. Read your Bible. Never na sinabi doon na magpapalit ka ng religion. Ang sinasabi doon ay yung pagsisisi mo at yung identity mo sa Panginoon. Now, let's read. Let's read yung Bible. Dalawang magtuloy-tuloy na story ito, pero dalawang character. Ang character ni Peter na, Daniel pa, si Peter at si Judas Iscariot. Okay? By the way, salamat again sa presensya ng bawat isa na rito. At gusto ko rin yung ating worship team. Binless ang UVCC, mga kapatid, ng nag-uumapaw ng mga talents and skills and heart sa pag-worship sa Panginoon. Kaya continue to be used by the Lord. Amen ba, worship team? Basahin natin. Matthew chapter 26, 69 to 75. Muna, sabi dito, samantala si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat, wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita niya siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroroon, ang taong ito ay kasama ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro, isinusumpa ako, hindi ko kilala ang taong iyan. Next. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon, sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Nahahalata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilawak ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. And pansinin po natin yung last sentence. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Okay? Napansin niyo yung 3 sagot ni Pedro? Yung talagang parang paniwalang-paniwala siya sa sinasabi niya. We'll go to that mamaya. Puntahan naman natin si Judas. Kasunod, chapter 27 verses 3 hanggang 5. Nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya. At isinauli sa mga punong pari ang mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak at sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Main idea. In understanding the Great Commission, we need to know. Kailangan nating malaman, bago o matagal na tayong Christian, nag-observe pa lang tayo sa buhay, ano man ang sitwasyon mo, parang wala lang, o kaya talagang you're really serious, ano man, we need to know the huge difference of true repentance compared to mere guilt feelings. Bilang pag-unawa sa utos ng Diyos to go and make disciples of all nations, hindi magpalaki ng reliyon o magpalaki ng samahan, kundi i-share ang mabuting balita sa lahat ng tao. Kailangan natin malaman. Kasi minsan may mga tao na pag umiiyak, repentance na, pagsisisi na. Makikita natin ngayong umaga na ang mere guilt feelings ay hindi pa tunay na pagsisisi. Now, true repentance versus
mere guilt feelings. Kumbaga parang nasa harapan nyo ngayon, kunyari, si Peter at si Judas. At kung matatanong natin sila, anong nangyari? Ano bang nangyari sa buhay mo? Peter, anong kaibahan nyo ni Judas? Hindi ba pareho kayo na 3 years and a half nakasama nyo si Jesus? Kumain kayo kung saan siya kumain. Tumira kayo kung saan kayo tumira. Sila tumira. O siya tumira. Basta tumira. At pumunta ka sa lugar, kayong dalawa, for 3.5 years, kung saan nagpupunta si Jesus, kay Mary Magdalene, kay Zacchaeus, lahat ng yon kasama kayo, di ba? Kung magtatanong tayo sa dalawa, ha? How come yung 3 years and a half na yon, iba ang naging epekto sa inyo? Di ba? Bakit nung namatay ang Panginoong Jesus, eto, may pareho sa inyo, pero malaki ang pinagkaiba sa inyo ng resulta ng buhay nyo? Listen here. Food for thought. Sa buhay natin, mga kapatid, hindi ibig sabihin na lumaki ka sa isang pamilya, lahat kayo ay pare-pareho ng kahinatnan. Okay? Hindi ibig sabihin na lahat kayo ay graduate ng UP. Lahat kayo ay magiging super successful. Or lahat ng mga pipitsuging school na pinanggalingan, lahat ng estudyante na galing, dahil pipitsuging school yan, lahat kayo hindi paparad kasi hindi university ang pinasukan nyo. Napansin ko rin, nung high school kami, may mga raw 4 talaga ng mga estudyante. Ang kukulit, tapos hindi seryoso sa pag-aaral. Tapos may mga valedictorian talaga, may mga seryoso pag-aaral. Pero after 20 years, nung nirevisit ko ang aking mga batchmates, yung mga tao na parang feeling natin ay lower section, pero ngayon sila yung mga angat sa buhay. Kay minus na yung mga, sa kabuuan yung mga illegal. Pero meron din naman na mga matalino na, successful pa. Now, ang tanong nga ito, what happened between those years? Sa isang church, minsan iisang church o iisang Philippine Christian church, kabuuan ng Pilipinas, o lahat tayo ito ay Christian. Ito yung evangelical Christianity dito sa Pilipinas. Pero lahat ba ay seryoso when it comes sa Panginoon? Lahat ba ay nagiging super committed sa Panginoon at nakikita ang resulta ng kanilang paniniwala sa kanilang buhay? O iba, iba naman, pag may dalawang Christian na nagkita at nalaman nilang, uy, Christian ka. O, ikaw din Christian ka. O, talaga? Hindi halata, ha? Okay? Hindi halata na pagiging Christian. What happened? Now, kung titingnan natin ang ating binasa, mga kapatid, let's compare. Ayan, para mabilisin natin maunawaan. Hindi ko na dadalhin sa lahat ng binasa kong mga verses at mga matagal kong panahon na pagtingin dito for the past almost a month. Isi-simplify na lang natin. Tingnan muna natin si Peter. 3 bagay tungkol kay Peter. Si Peter, nagkaroon ng pagkanulo at kaduwagan. Pansinin niyo yung mga words niya. Balikan natin yung verses, Okay? Yan, balikan natin yung verses. Tingnan yung words niya. Sa verse 20, what's this? 70, sabi doon, wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Unang pagkanulo. Pangalawang pagkanulo, isinusumpa ko. Aba, meron ng mga I swear, mga ganun na. Hindi ko kilala ang taong yan. Look at the 3rd time. Parusahan nawa ako ng Diyos. Peter, serious ka? Alam ni Peter, dapat yung mga pinagsasabi niya. Pero bakit siya pumunta sa punto na talagang halos isumpa niya sa Jesus na hindi niya kakilala? Ni-reject niya ang Panginoon. At ang dramatic ending sa na yon, tumilaok yung pabo. Okay? At nung tumilaok yung manok, may naalala si Peter.
At elsewhere, I don't know, sa ibang verse, Matthew ata, nagkatagpo yung paningin. Kasi di kalayuan lang si Jesus eh. Habang binubugbog doon, halimbawa si Kuya Boyet, pakibugbog ng saglit si Kuya Boyet. So halimbawa, ganyan. Habang binubugbog siya, nakatingin, ay, di ko kilala yung mama na eh. May lalapit sa akin, si Thea. Kilala mo yung si Boyet eh. Lagi kayo magkasama tuwing Tuesday niyan eh. Hindi hindi ko kilala yung mama na yan. May lumapit naman sa akin. Yan, ako, sinusumpa ko. Hindi ko kilala yan. Hindi. Magkaamoy na nga. Hindi, kilala mo yan. Kilala mo yung mama na yan. Naku, parusahan ako ni Lord. No, imagine that scene. And then, pagkasabi ko nun, tumilaw ako manok, and then nagkasalubong yung paningin namin ni Kuya Boyet. At ang sabi ni Kuya Boyet, hindi. Ang sabi ni Lord, wala sinabi si Lord, nagkatitigan lang sila, and you know the feeling. Ang sabi lang ni Matthew, ito yung comment ng author. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Hindi papaitan, mga kapatid. Kapaitan. Sa mga gutom na dyan. Okay? Malawak ang imagination ng iba dito minsan eh. Lumabas siya, tumatangis. Ano yung tumatangis? Tingnan nyo. Ni-research ko rin yan. What is the meaning of wept bitterly? Ito, mga kapatid. To weep, okay, next slide. To weep is to cry freely and profusely, whatever that means, from sadness or distress. Yung weeping, hindi yan crying. Yung weeping ay umiiyak ka at may boses na yan, may emosyon na yan na mas matindi sa pag-iyak lang. Kasi minsan pwede ka umiyak na parang steady lang ang mukha mo pero tumutulo na luha mo pag iyak yan. Pero pag tangis, hindi lang yung umiiyak o tumutulo ang luha. Now, dalawang word pa. And it's kumbaga may mga words kasi sa Bible na pag tinranslate into English ay maraming word para makuha lang yung thought. Pero I've checked na in the Greek, yung weep at yung bitterly, 2 words talaga siya. So talagang naging faithful ang translator at even yung author ng Matthew para i-describe. Merong weeping na, merong bitterness pa. And what is bitterly or bitterness? In a manner expressing great anguish, resentfulness, or pain. Ang sakit. Okay? Para makarelate kayo, yung feeling na nakipag-break sa'yo ang ex mo. Kung walang kwenta yun, okay lang. Pero kung mahal mo talaga, kukuha ka rin ng bulaklak at itigan mo yung bulaklak. 5 lang yung petal usually. Di ba? Nataon, she loves me. Pero iniwan ka na eh. So wag ka nang assuming. Masakit yun. Or, namatayan ka ng kamag-anak, yun yung wept bitterly. Okay? Now, tingnan naman natin si Judas. Si Judas, mga kapatid, okay, next. May pagkakanulo din siya. Nagkanulo din siya for 30 pieces of silver. Parang silang may number 3, di ba? 3 times 30 pieces. Pero, ang kaibahan sa sinabi ng Bible, na-realize niya. Si Peter, hindi binanggit yung realization, pero tumangis na lang agad siya. Pero according dun sa author, sa words na nilagay sa verse natin, nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nang malaman niya. Kasi ang gusto niya lang naman, hindi yung bayaran lang siya. Meron kasi si Peter na pananaw kay Jesus na hindi na-meet ni Jesus. Kay Judas pala. May pananaw si Judas about kay Jesus Christ na hindi na-meet ni Jesus Christ. Akalain mo yun. Anong hindi na-meet, Daddy? Yung maging mahusay na political leader. Ayaw ni Judas, hindi ka pwedeng mamatay. May problema na nga yung Israel against Rome, tapos ikaw ang naniniwala kung ikaw ang tagapagligtas. May faith si Judas, mga kapatid. Kaya nakapagtyaga siya ng 3.5 years eh.
Hindi magtsatsaga yun ng 3.5 years kung wala siyang faith kay Jesus. Pero meron siyang pananaw na mali. Okay, pause tayo ng saglit. I've realized na pag ikaw ay hindi ka nagpakorek sa pananaw tungkol sa mga bagay-bagay sa Lord, magiging frustrated ka tungkol sa Diyos. Ano ba yan, Lord? Kala ko, ganito promise mo, di mo tinutupad. Diba? Kala ko ba, mag-commit lang ako sa'yo, ibibigay mo lahat ng gusto ko. Hindi, sabi ng Bible, come follow me and carry your cross. Eh Lord, walang ganyan ha. Walang sinabi ganyan yung pinaglit ako, sinner's prayer ako ni Pastor, walang sinabi na cross doon. Ang sabi na doon, i-bless ako. Okay, tandaan nyo, pag nag-lead ako ng sinner's prayer, may kasama na, Lord, kung naging totoo ang panalangin ito sa taong iyan, iparanas mo sa kanya. Okay? Dagdag ko yan sa sinner's prayer. And si Judas, mga kapatid, lumayo din siya. The moment na sinapian na siya ng dyablo, by the way, basahin niyo ang Bible niyo, nung nag-communion sila, mamaya may communion tayo. Nung nag-communion si Judas, kasama ang 12 disciples, o the 11 disciples, at si Christ, brethren, ang sabi ni Jesus, yung sasaw-saw sa kape ko, kung kape man yun, sa wine, siya magkakanulo sa akin. Nagtataka naman ako, si Judas, talagang sinausaw din. At nung sinabi ni Jesus na, Judas, gawin mo na yung dapat mong gawin. Yung 11, walang kaalam-alam. Ano to? Inside joke? Kayo ng dalawa nagkakaintindihan? Yes. Pero it's not a joke. Yung mga tao, ano meron? Since siya ang finance, inutusan sigurong bumili ng extrang juice dahil naubusan na tayo. Ay, wala akong sinasabing ganun, ha? Sabi ni Judas, wala sinabi si Judas pala. Pero, in the Gospels, ang sabi doon, sinapian siya ni Satan nung time na yun. Kailangan yung power ni Satan para magawa ni Judas yung pagkanulo kay Peter. Sometimes, mga kapatid, kapag ikaw ay frustrated sa Diyos, just like Judas, meron kang inaasahan na hindi ginagawa ng Diyos. Ingat ka. It's either na ikaw ay ipossess ng bad spirit, dala-dala ng masamang emosyon na yan, or Christian ka na, hindi ka pwedeng ipossess, pero pwede kang i-oppress to the point na tatamarin kang umattend, to the point na ikaw ay parang dismayado na sa mga gawain, or sa sarili mo rin, or whatever man. At hindi ka na excited. Kailangan mo ng revival. Now, tuloy natin. Tingnan natin ng sabay. Si Peter sa dulo, pagtangis at pagbangon. Si Judas, pagdurusa at pakibasa. Si Peter, si Judas, okay, laro tayo ng konti ha. 1, 2, 3, tatlong groups. Sabihin niyo yung kay Peter. Okay, kay Judas. Okay. Siguro nag-breakfast tong ito. Ito parang hindi nag-breakfast eh. No? Tingnan natin itong side na to ha. Okay, Peter. Uy. Judas. Ito, okay. Baka kulang sa tulog to. Ito baka kumpleto sa tulog, kumain pa ng breakfast. Tingnan natin, okay? Peter. Okay, ulit. Peter. Judas. Ewan ko kung satisfied kayo, pero basta yun na yun. You see, dalawang tao, iisa ang pinanggalingan for the past 3.5 years. Pero magkaiba ng pananaw, parehong nagkanulo, parehong nagkasala, parehong wala sa hulog. Parehong naligaw. Pero isa may mabuting pananaw, isa mali ang pananaw. Brethren, we need to know
the difference between true repentance and mere feelings. Yun naman ang tingnan natin. Next slide. How to know true repentance from mere guilt feelings. Unahin natin yung true repentance. Anong meron sa true repentance? Okay. Sa flow, of course, kailangan mo mag-repent dahil nagkasala ka. Nagkasala tayo. At dahil nagkasala ka, kinokondem mo sarili mo, aayusin mo muna sarili mo, at didiskubre mo sarili mo. Makikipag-meeting ka sa sarili mo. Okay? At may pagtangis. Okay, may kulang pa yan. Wait lang. Yung mere guilt feelings, yung feelings lang. Tingnan nyo. May pagkakasala, may paglayo, may pagdalamhati. May pinagkaiba? May pinagkaiba? Tanong po yun. Supposed to be sasagot kayo. May pinagkaiba? Besides do sa true repentance at mere guilt feelings? Wala. So far. Pero tingnan natin yung huli. Next. May pagbangon at pagbabago. Isa, walang pagbabago at pagbabago. O diba? Talagang hindi na bago. Ha? Ayun. Walang pagbangon o pagbabago. Kasi, ang true repentance, brethren, believe me, may feelings din yan. Si Peter nagtangis, si Judas nagdalamhati, pareho sila. Pero ang tanong, ano yung dulo? Kasi ang repentance, hindi lang yung pag-iyak. Pero kailangan yan. Lalo na kung matindi, condemn ka, and then you felt God's love, wow, praise the Lord. Pero ang next na gagawin nun, yun ang pagkakaiba. May pagbangon ka bang ginawa? Kung saan ka naligaw, bumalik ka ba? Okay? Sino sa inyo ang nagpaglaro na ng video game? Okay? O kaya kahit na simpleng snakes. O kaya sa mga low-tech dyan, ML. Counter-Strike. Going back sa panahon namin, family computer, Atari, Sega. Okay? Walang online noon. Oo, Game Boy. Pag lalaki, pag babae, okay. Ang Game Boy pala, pang lalaki lang yung mga kapatid. Ang isang maganda sa paglalaro ng mga games sa computer o sa devices, pag natalo ka, merong ulit. Anong tawag doon? Revive. Ano tawag sa computer? Pag diba, you're dead. Okay, restart. Or, may iba pa bang term na mahulog ka muna daw ng coins. O nga naman, hindi ka pwede maglaro. Okay. Okay, thank you po, Brother Nanding. Pag namatay ka, namatay ako, wait lang, ulit-ulit yung laro. May ulit. Alam niyo ang buhay, kapag buhay ka pa, pwede mong ulitin kung saan ka nagkamali. Yung mga naglalaro, yung mga inabot ng mga alas 5 ng madaling araw dyan, umamin, sino yung mga nito? Diba? Maski sa akin, pag naglalaro kami ni Lugin ng Generals, yung 0R, pag dito natalo ako ni Lugin, alam ko na style ni Lugin pagka kami naglalaro noon. Kaya hindi ako dadali dyan. Mas marunong na ako sa next game. Di ba? Guess niyo ako? Alam ko na yung approach ng kalaban. Hindi na ako papadala sa iyo. At sa chess, di ba, yung mga tinatawag na 3 moves mate. Naku, pag nakita ko yung 3 moves mo na, hindi ko na hagatin yan. Mate ako pagkatapos niyan. You learn from life pag nagkamali ka. Ang problema, pag nadapa ka, hindi ka bumangon. Kundi nadapa ka, gumapang ka na lang. At naubos na lahat ng bulaklak sa kapitbahay, kakapitas mo. At kasasabi ng, He loves me not. May konting maalala lang, hugot na agad. Di ba? O kaya matibay yan, yung gamit. Bilhin niyo na po matibay yan.
Buti pa yan, may tibay. Yung asawa ko, walang tibay. O di ba? Wala sa usapan, pero nakakahugot. Saan nanggagaling yan? Sa puso na sugatan na kailangang mag-repent. Sabi nyo, repent. Kung puti ang pintura nyo, gawin nyong pink, repent. Yon ang tawag doon. Ay, salamat. Napansin din sa wakas. Gets nyo? Brethren, sabihin nyo nga, repent. Tingnan mo ang katabi mo, titigan mo sa ilong, sabi mo, repent. Repentance is a good thing. It's a new start, new beginning. Hindi yan condemn na mag-repent ka. Ikaw pinakamasama rito. Pag nag-repent ka, ibig sabihin na-realize mo. Yung mga taong hindi nag-repent, hindi pa na-realize, nagmamatigas pa sa Panginoon. Si Peter, nung daloy ng kanyang buhay, nagmatigas siya. Kumbaga, sinabi ko na ito noong una, tatluhin ko na. Hindi ko siya kilala. Sinusumpa ako, di ko siya kilala. Parusahan man ako na, di ko siya kilala. Pero alam niya ba yung pinagsasabi niya? Naririnig niya ba yung sinasabi niya? Pero sometimes, kapag tayo pinapangunahan lang ng emosyon, wala tayong pakialam sa sinasabi natin. Amin ba? Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo, repent. Ay, basta masabi ko lang yon, kailangan ko sabihin. At parang yung ketchup sa sachet, gustong gusto ko. Kaya nangungulekta ako ng baka may nauwi kayo dyan, bigyan nyo lang sa akin mamaya. May mga galing sa mga fast food. Pag pinisil mo na yon at nilagay mo na sa plato mo, at biglang, ang dami ko palang nailagay. Pwede mo bang ibalik yung ketchup mo sa sachet? Good luck sa'yo. Kung bote pa yan, pwede. Words are like that. Parang sachet ng ketchup. Pag pinakawalan mo na, kahit mag-sorry ka, nasabi mo na. Unless na ikaw at yung tao na yun at kung sino man ay mag-repent at magsabi ng sorry and you really mean you're sorry, then I think magkakaroon ng revival sa family, sa government, even sa church. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Kailangan natin magkaroon ng tinatawag na pagkilatis between tunay na pagsisisi doon sa feelings lang. Yung guilt feelings lang. Pero pastor, masama ba ang guilt feelings? Hindi, ang masama yung mere guilt feelings na hindi napunta sa pagbabago at sa pagbangon. Dapat, kung may guilt feelings ka ngayon, God bless you. Sa Bible study nga namin kahapon, na banggit doon na parang minsan tayo bilang Christian, pag inuusig tayo ng damdamin natin, nalulungkot tayo. Ano ba yan? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Pero alam nyo, I've learned na kapag may feeling of guilt feelings ka or conviction na parang hindi ka makatulog, magsaya ka. Dapat ka magtuwa at magpa-burger. Amen ba, Danica? Inaantay ko yung burger. Amen ba? Amen ba, Danica? Dalawa na yung Danica rito. Okay? Kapag ikaw ay may conviction, mga kapatid, at meron kang guilt feelings, ibig sabihin, kinakausap ka ng Diyos. But, kung wala kang guilt feelings at walang conviction, maglumpasay ka na. Kumausap ka na ng taong dapat mong kausapin. Gumawa ako ng kasalanan, ba't wala akong guilt feelings? Ibig sabihin, hindi ka kinakausap ng Diyos. Tumigas na ang konsensya mo. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, repent. Kaya kung tayo ay nakaramdam ng guilt feelings, burger pa more. Okay?
Imagine a child who breaks a toy. Okay? Yung nasira yung laruan. Minsan ang mga nanay, no offense sa mga nanay, pinapagalitan yung bata, ba't nasira yung laruan. Kaya sa amin, wala akong nasirang laruan. Ni minsan wala akong nasirang laruan sa bahay. Kuya ko, lahat sinira niya. Pati yung transistor ng nanay ko na, alam niyo yung parang yari pa sa kahoy, yung plywood pa yung ano. Sabi ng kuya ko, tingnan ko nga kung paano gumagana ito. Oh, pinaghiwalay niya. Oh, nalaman mo na. Hindi, sabi mo kay nanay, bili lang siya ng bago. Okay. Pero ako wala akong sinira. Kasi karamihan sa mga laruan ko, nasa At one time, dumating yung pinsan ko na mas bata sa akin, nilabas ng nanay ko, Kuya Elmo, yung helicopter ko na hindi lumilipad. Pero umaandar lang na gano'n. Sabi ko, ba't gano'n? Helicopter, di lumilipad. At ang ganda nun. Hindi militar. Dami lang. Eto matindi. Kung kayo ay nakaabot sa mga lumang bahay, na yung TV ay mayroon pang drawer na gano'n. At yung speaker ay talagang kaganon. Ako, meron kami noon. Di, pag manunood ka, bubuksan mo ng ganon. At yung speaker na yun, nakahoy na ganon, tumumba. Okay? Natuwa ang mga marami. Kasi yung pinagtumbahan, kamunti ka masaktan yung pinsan ko. Pero, tanungin nyo, ano yung nasaktan? Bukod sa puso ko. Yung laruan, imbis na ang pinsang ko mabagsakan ng speaker na yun, yung laruan ko, enough para yung paa niya ay matukuran nung, siguro mga ganyan kataas na helicopter ko na laruan. Hindi na pila yung pinsan ko. Good. Pero sira ang laruan ko. Hindi rin ako nakasira. Okay? Sa buhay natin mga kapatid, minsan kapag hindi mo, wala ka nasisirang gamit minsan, hindi ka natututo eh. Pag may failure ka, may nasira sa buhay mo, it doesn't mean nasira na ang buhay mo. Amen? Kailangan mo lang natin na mag-repent. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo, repent. Okay. Baka mamaya pag-uwi nyo sa bahay, tinanong ka, ano na pag-aaral nyo? Repent. Okay. In conclusion, mga kapatid. Ayan. Hindi lang guilt feelings ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kung talagang tinanggap mo si Jesus na tagapagligtas at Panginoon, dapat ay may true repentance. Meron pa. Ang tunay na pagsisisi ay maghahatid sa atin mula sa pagkakasala patungo sa pagbabago. Sabihin nyo nga, mula sa pagkakasala, tungo sa pagbabago. Kung may tunay na pagsisisi, magkakaroon tayo ng kakayahan upang, wow, ito magandang, okay, let's read, ulit. Kung may tunay na pagsisisi, magkakaroon upang tuparin ang ating mission to make disciples. Wow. Andiyan ba kayo mga kapatid? Nang magkakaroon tayo ng communion, ito ay gesture